Medyo, dun sa slide, wala po akong masyadong nilagay na word, no? At kung may mga Bible po kayo, sundan nyo na lang po ako. Ako din, tinatype ko na lang dito, no? Nilalakihan ko yung font kasi medyo hirap na ako magbasa sa maliliit na letra, kaya tinatype ko na lang, no? Mag-Holy Week na, no? Ngayon na namang panahon na to ay hindi lang tayo, lahat ng tao, inaalala yung ginawa ng Panginoong Jesucristo 2,000 years ago, no? Nung kanyang ibigay yung kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Hindi siya pinatay, no? At hindi siya namatay. Ibinigay niya yung kanyang buhay. Magkaiba po yun, no? Sa pinilit, dun sa kusang loob na ibinigay, no? Hindi po kayang gawin ng kahit na sino yan sa gadasan, no, sa ating Panginoong Jesus, no? Pero siya kusang loob, no, nagpakababa, no? Ibinigay niya na kusa yung kanyang buhay. At lahat po ng tao sa mundo ay inaalala to, no? Or siguro mga 90% kasi merong mga ibang sect na hindi sila naniniwala kay Christ. But still, napakarami po na nag-aalaala ng ganito, no? And magkakaiba ng pananaw, no? Kaya yung iba, gusto nilang pantayan yung ginawa ng ating Panginoon. Pero tayo po, no? Malinaw po sa atin na yung ginawa ni Jesus 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo para po sa atin ay walang pwedeng gumawa ng kahit na sinong tao, no? Ayaw po ng Lord nun, no? Ano pang silbi na ibinigay niya yung kanyang buhay tapos gagawin mo rin pala yung ginawa niya, no? Kaya kung may nakikita kayo na nakakalungkot lang, no? Ngayon, marami na naman dyan magpipinitensya, meron pang magpapapako sa krus, no? Ang problema dyan kasi pwede kang magpapako Pwede ka rin mamatay, no? Kung sakasakali man, hindi mo kayanin. Pero yung pinaka-importante dun sa ginawa ng ating Panginoon, yung mabuhay na maghuli, yun ang hindi kayang gawin ng tao. No? Kaya hindi natin pwedeng gawin yan. Ginawa yan ng Panginoon para sa atin. Yung kanyang sakripisyo, no, is enough sa lahat. No? And yun po yung ating tema, no? Christ's sacrifice is the answer. And I will borrow this, yung ating theme, no? Dito rin iikot yung ating topic. Kaya po, samahan niyo ako, basahin po natin sa aklat ng Luke chapter 23, 33 hanggang 43. Ang ating tema is, Christ sacrifice the answer, but your choice matters. No? Yes, nandun po yung sakripisyo ng ating Panginoon. Pero nagmamatter po lahat yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, magdidepend doon sa pagpili mo. No? Yung choice mo, ano ba yung choice mo? Doon sa ginawa ng Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, para sa iyo, para sa lahat ng tao yan . Yung iba, di ba, marami yan na hindi pinipili. No? Alam nila na ganun yung ginawa ng ating Panginoon. Pero hindi nila pinili na sumunod at tanggapin yung ginawa ng Panginoon para sa kanila. Now, ito pong topic na to, no, makikita po natin sa Luke chapter 23, verse 33 to 43. Yung seven last words ng Panginoon bago siya nalagutan ng hininga, yung dalawa po doon ang itatakel natin. Basahin po natin, no, beginning 33. When they came to the place called the skull, they crucified him there along with the criminals, no? So, pinako siya kasama ng mga kriminal, no? One on his right, the other on his left. Jesus said, sa verse 34, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. No? Ate Sarah, meron ka bang ano dyan? Pwede bang mailabas yung ano? Luke 23, 33 to 43. No? What they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. No? Verse 35, the people stood watching, and the rulers even sneered at him. They said, He saved others, let him save himself, if he is God's Messiah, the chosen one. The soldiers also came up and mocked him. No? They offered him wine vinegar and said, If you are the king of the Jews, save yourself. No? In 38, there was a written notice above him which read, This is the king of the Jews. One of the criminals who hung there hurled insults at him. No? Aren't you the Messiah? Save yourself and us. No? Yung isa po dun sa kriminal, actually, dun po sa ibang libro,
yung beginning ng verse no, nung kinukrucify si Jesus is, itong dalawang magnanakaw na to, minamak nila si Jesus. No? Pero dito sinabi, isa na lang, no? Yung isa na lang. Sa verse 40, but the other criminal rebuked him. No? Yung isang criminal, rebuke yung kasama niyang criminal din, nakapako. Don't you fear God? He said, since you are under the same sentence, we are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing. No? Kung sabi niya, kung ikaw, ako, deserve natin itong parusahan. Pero itong tao na to, walang ginawang masama to. No? Kaya hindi siya deserving na mapako rito. No? Then he said, Jesus, sabi niya kay Jesus, no? Itong magnanakaw, ha? No? Jesus, remember me when you come into your kingdom. Ganda nung sinabi nung isang magnanakaw. Then yung answer ni Jesus is, Jesus answered him, truly, I tell you, today, no? Ngayon din, you will be with me in paradise. No? Hindi niya sinabing bukas, hindi niya sinabing susunod na linggo, makakapunta ka na sa paradise. No? Hindi, ang sinabi niya today, yung promise ng Panginoon, enough na yon dapat, no? Sa atin. Yung Panginoon, pag nangako sa atin, hindi siya yung ititenga tayo dun sa kanyang pangako. No? Kung ayaw ng Diyos, yung ating mga hinihingi, sasabihin niya agad sa atin. No? Kung gusto ng Diyos na maghintay ka, yun din yung sagot ng ating Panginoon. Ganyan po dapat yung ating pananampalataya sa ating Diyos. No? Now, yun yung nangyari sa ating Panginoon. Nandun siya sa cross, no? Nung nagsasuffer siya, hindi lang siya basta, bago pa to, prior to that, no? Binugbog siya, hinampas, no? Ang daming latay na tinamo ng ating Panginoon. No? Hanggang sa, dinala siya doon sa lugar na yon kung saan ipapako yung ating Panginoon. No? By the way, yung crucifixion sa Rome is, ito yung kaparusahan sa mga tao na mabibigat yung kasalanan. Kung meron kang pinakamabigat na kasalanan, no? Ikaw ay masisintensyahan ng ipako ka sa krus. No? Ang tanong, no? Walang kasalanan si Jesus. Bakit siya ipinako? No? Ganun ba kalaki yung kasalanan ng Panginoon? Sabi nung magnanakaw dito, tayo deserve natin to eh. No? Justly, na maparusahan tayo. Pero ito wala, no? Hindi niya deserve na maparusahan. Bakit siya nandun? No? Kasi po yung bigat ng kasalanan ng lahat ng tao sa mundo, yun ang binabayaran ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yung kasalanan mo, yung kasalanan ko, yung kasalanan ng pamilya mo, lahat ng kasalanan ng tao, binayaran ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Dahil kung hindi ginawa ng Panginoon yun, walang makakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. No? Ang bigat, no? Kung iisipin mo nga, no? Habang, ito na naman, no? Ilang beses ko nang naituro, no? Itong verse na to, na pag-aralan, every time na binabasa ko siya, hindi ako mapakali. Kagabi, sinishare ko pa kay Angie, no? Nagsisharean pa kami, no? Mga bandang 11:00 na, no? Kasi nga, sobrang na-amaze ako sa ginawa ng Panginoon, eh. No? Now, tignan natin, no? Sa next slide, in verse 33 to 37, no? Sinasabi natin na Christ is the answer. Yes, no? Totoo yun. Sa lahat ng mga nangyayari sa mundo ngayon, sa lahat ng nangyayari o mangyayari pa sa ating buhay, walang ibang sagot kundi yung sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon. No? I mean, matindi yung ginawa ng Lord eh. No? Kaya nga tayo nandito eh, nabago yung ating buhay. Sa lahat ng tao, natatanggapin yung ginawa ng Diyos, no? Yung ginawa ni Christ para sa Kanya. Pag nabago yung kanyang buhay, magiging smooth itong buong daigdig na ito. I couldn't imagine na lahat, no, ng mga presidente, lahat ng mga hari sa mundong ito ay tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. No? Diba? Yung magulong community, no? Walang corruption sa government. No? Kasi nga meron silang takot sa Diyos. No? At meron silang takot sa punishment na mararanasan, sa consequences na mararanasan. No? So kaya yun talaga yung pinakasagot eh. Sa lahat sa atin, no? Christ is the answer. No? Sa lahat ng mga nararanasan natin, kung hindi ka nakakalaya sa mga kasalanan na hanggang ngayon ginagawa mo pa rin.
Christ's sacrifice is the answer. Lagi mong isipin na si Jesus nag-sacrifice para dun sa ating mga kasalanan. Now, tignan natin yung verse 33 to 37. No? Basahin natin. Sabi dito, when they came to the place called the Skull, they crucified him there along with the criminals on his right, the other on his left. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. No? Si Jesus, during that time, nakapako sa krus. No? At hindi lang yun ang nararanasan niya. Minamak siya ng mga tao. Dito sa verse 35, no? The people stood and watching, no? Nakatingin sa kanya, pinagtatawanan siya, no? Yung mga rulers, no? Sinisigawan siya at iniinsulto. Sinasabihan siya na, kung ikaw yung Messiah, isave mo yung sarili mo. No? Ipakita mo, iniinsulto. Napaka-sarcastic ng mga rulers na to. Itong mga tao na to, kilala sila na taong maka-Diyos, no? Mga religious people. And I'm wondering, no, si Jesus during His ministry, meron siyang pinakain na 5,000, ang binabanggit puro kalalakihan. So kung may mga kasamang mga asawa yon, may mga kasamang anak, ilan libo yung pinakain ni Jesus during that time. And walang tumindig sa Kanya. No? Mas pinili ng karamihan ng mga tao na ipako sa krus yung ating Panginoong Hesukristo. So yung soldiers also came up and mocked him. Sabi sa verse 36, they offered him wine vinegar and said, if you are the king of the Jews, no, save yourself. No? And during that time, no, habang nakapako yung Panginoon doon sa krus na naghihirap, merong mga angels, thousands of angels, na nasa langit, naka-ready, naka-draw ng sword, na anytime, pag nag-utos si Jesus na ayoko na, no, wala kayong kwenta. Itong ginagawa ko para sa inyo, pero anong ginawa nyo? Iniinsulto nyo ako. Ito pa yung ginanti nyo sa kabutihan na ginawa ko sa inyo. Binigyan ko kayo ng maayos na buhay. Yes. No? Nung create ang tao, bago siya ilagay doon sa pinaglagyan niya sa Garden of Eden, lahat ng kailangan niya nandun na. And walang sakit, walang sumpa. Pwede kang dumami. Lahat ng prutas doon, kakainin mo. No? 0.0001 nga lang yung sinasabi. Sabihin na natin 1,000 yung puno. Yung lang isa ang sinasabi na huwag mong kainin. Pero pinili pa nilang magkasala. Sinira nila yung buhay nila. No? Anong ginawa ng Diyos? Nire-restore uli. No? Nagpadala ng mga propeta, pinapatay. No? Andun yung mga sulat ng Panginoon, ayaw nilang maniwala, hanggang sa dumating na yung tagapagligtas, si Jesus. Ano yung ginawa? Ipinako sa krus. No? And meron siyang rights. No? He has every rights. Natanggihan. No? Sabi nga ng Lord, nung nananalangin siya, no, Lord, sabi niya, Ama, ilayo mo sa akin itong saro na to. Pero sabi niya, pero hindi yung kalooban ko yung masunod, kundi yung kalooban mo. Ginawa ni Jesus yung part niya. Yun yung choice niya. No? And doon sa kanyang paghihirap, no, sa krus ng Kalbaryo, ano yung nakita natin? Sabi niya, Father, forgive them. Forgive them. No? Forgive them. Yung forgiveness and compassion ng Panginoon dun sa mga tao, nandun pa rin. No? Sinasaktan ka, minamak ka. No? Pero yung ginanti ng Panginoon, instead na utusan yung mga angels na patayin itong lahat ng ito. No? Even nga yung God the Father, tumalikod, that is literal, no? Walang ama na makakatagal na tignan yung anak mo na pinahihirapan doon ng mga tao na nilikha mo lang. No? Walang tatay na ganon. Hindi niya kayang anuhin, no? Baka mamaya utos lang siya, no? Na tapusin mo na yan. No? Pero hindi eh. Mas pinili nila yung mag-sacrifice yung ama na talikuran, yung kanyang anak. No? Mas pinili ni Jesus na ibigay yung kanyang buhay para sa ating lahat. Para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Ganun po kabuti yung Diyos. Walang makakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Romans 3:23. Ang lahat ay nagkasala. So ang ibig sabihin lang nun, dapat lahat tayo ang destination natin sa impyerno. Pero yung ginawa ng Panginoon, napakabuti, no, para sa atin.
Now, doon sa nangyayari sa Panginoon, no? Sa kanyang paghihirap, no? Nagawa niya pang sabihin, Father, forgive them. No? Yung forgiveness ng Panginoon, tsaka yung compassion niya, laging nandun sa kanyang puso. Mahal na mahal niya yung tao. No? Jesus, during his difficult situation on the cross, he was still focused, no? Doon sa to intercede for others. No? Ipinapanalangin niya yung mga tao, patawarin mo to, Lord. No? Ganun niya tayo kinakalinga. Yung patience ng Panginoon sa atin napakahaba. Yung biyaya ng Lord na ating nararanasan. No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Pero buhay tayo kahit na nagkakamali tayo. Bakit? Sa totoo lang, no? Hindi naman kahit na nga nandito na tayo eh. Hindi talaga natin napapantayan yung pamantayan ng Diyos. Yun ang katotohanan. Pero bakit nandito pa rin tayo? Bakit yung blessing continuously flow sa bawat isa sa atin? Ano yun? Buhay ka hanggang ngayon, humihinga ka. No? That is pagpapala ng ating Panginoon. Yung hininga na ibinibigay sa'yo. May nakakain ka sa araw-araw. Sabi nila, ang hirap ng buhay. Pero ikaw 3 times a day ka kumakain. Meron kang tahanan. Meron kang damit na naisusuot. Yung iba nga naglalakad dyan, walang tsinelas eh. Pero ikaw, ang ganda ng sapatos mo. No? Yung iba nagko-commute, pero ikaw nakasasakyan ka. No? Bakit? Kasi yung biyaya ng Diyos, patuloy na ipinararanas sa atin ng ating Panginoon. Kahit na tayo hindi nagiging tapat sometimes sa Kanya, or most of the times, pero yung Panginoon nananatiling tapat sa bawat isa sa atin. Walang mabuti sa atin dito. No? Hindi ka binibless dahil iniisip mo mabuti ka. O talagang tagasunod ka ng Panginoon. Iisa lang ang mabuti. Kaya ka binibless, kaya natatanggap mo yung grace dahil mabuti ang Diyos. Yun ang totoo. No? Tingnan mo yung ginawa niya rito. No? Grabe. No? Ipinapako ka, pero hindi ka gumaganti. Ang ginaganti mo, kabutihan. No? Pagpapatawad at pagkalinga. No? Nag-i-intercede siya. Ayun yung sinasabi ni Jesus, yung tinuturo niya, di ba? Ano bang gagawin ko dito sa mga nagkasala sa akin? Pray for your enemy. Love your enemy and pray for those who persecute you. Pag nakapasa ka dun sa una, no, mas matindi yung pangalawa. Kasi pinipersecute ka, kagaya ni Jesus. And He intercede, no? He walked the talk. Pag sinabi ni Jesus at tinuro niya, love your enemy and pray for those who persecute you, ito yung ginawa niya. Diba? Pinapanalangin niya yung nagpe-persecute sa kanya. Ano pa? Ang ginagawa niya, no, to mediate for others, no? Sabi ng 1 Timothy chapter 2, verse 5, no? Sabi dito, for there is one God and one mediator between God and mankind, the man, Christ Jesus. Sino yun? Si Jesus, no? Bakit siya tinawag na the man, no? Sabi ng kaibigan ko na sa ibang sekta, tingnan mo, tawag sa kanya dyan. There is one God and one mediator between God and mankind. Sino yun? The man, Jesus Christ. No? Sabi ko sa kanya, yan ang problema sa'yo. Pag hindi ka naniniwala na si Jesus 100% God and 100% man. Dapat yun ang paniniwala natin. No? Hindi pwedeng naniniwala ka lang na si Jesus 100% God. Oneness yun. Kailangan maniwala ka rin na siya ay 100% man. No? Kasi yung sinasabi rito no? Nagmi-mediate. No? Wala na Tapos na yung crucifixion. Nandun na si Jesus, nasa kanan ng Ama. Nagmi-mediate. Ano yun? Abogado mo. No? Anong trabaho ni Satan? Yung i-persecute ka. No? Accuser. No? Pupunta sa Diyos. Tingnan mo yung anak mo, si Joshua. Magpapaawit. Pero pagkatapos niyan, paglabas, tingnan mo yung ginagawa. Iba. Hindi naman ginagawa ni Brother Joshua. Sinasample ko lang. No? Ano sasabihin ni Jesus? Oy. Tinubos ko na yan. No? May butas. Ibig sabihin niya, binayaran ko yung kasalanan niyan. Tinubos ko. No? Ganun yung Panginoon. Hindi lang siya natapos dun sa krus. Hanggang ngayon, nandun, no?
nagmi-mediate siya sa atin. No? Hindi ka naman kayo ini-encourage na lagi nilang magkasala kasi may abogado kayo sa langit. Hindi, no? Every sin, there is consequences. No? At ang consequences ng mananampalataya na mararanasan, no? Kapag nagpapatuloy siya sa kasalanan, mas matindi pa dun sa mga consequences ng hindi mananampalataya. Diba? So napakabuti ng Lord. No? Ano pa yung ginagawa ng ating Panginoon? To give hope for others, yung kanyang sacrifice. Nagbibigay ng pag-asa sa lahat. No? Psalms chapter 119, 114, you are my refuge and my shield. I have put my hope in your word. Kaya nga yung magnanakaw no? Nung nakita niya ay, ba't ganun to? No? Kasi kasama siya dun sa nagmamak nung sabay silang iangat Pero, siguro nakita niya, no? Na-rebuke siya. Na, despite nung ginagawa kay Jesus, ang ibinigay niyang salita, Father, forgive them. Nagkaroon siya ng pag-asa. Saved by the bell, Christian. Sabi ko nga kay Angie kagabi, ako, pag namatay ako, pagdating ko doon, ito yung una kong hahanapin Yung thief, tatanungin ko, paano mo nagawa na makapasok dito? Hindi naman tumating ng Bible study. No? Hindi rin ito alam yung doctrine of justification. No? Wala siyang alam sa Bible. Diba? Pero bakit siya nandun? No? Malamang, isasagot lang nito. Hindi. Sabi nung nakapako dun sa gitna, pwede akong pumasok. Basta tanggapin ko siya, magsisi ako sa aking kasalanan, tanggapin ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Amen po ba? Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos. Lahat ng tao, kahit gaano karumi, no? Pag lumapit sa Panginoon, yung ating kasalanan na kasimpula pa o mas matingkad pa sa pula, papuputiin na parang niebe. Isaiah chapter 1 verse 18. Ang buti ng Diyos, no? Mabuti ba yung Diyos? Palakpakan mo naman. Hallelujah. No? Ano pa yung ginawa ng Lord? No? To give His life to save others. No? John 3:16. Minahal tayo ng Diyos, niligtas tayo. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. And for those who ever believe it in Him should not perish but have everlasting life. Grabe yung ginawa ng Lord. No? Lahat merong rights na maligtas if you believe and accept Jesus. No? Hindi ka lang tatanggalin sa kapahamakan, bibigyan ka pa ng buhay na walang hanggan. Letter B, no? Nasa introduction pa lang ako, no? Good. Kaya to. Isang papel lang to. Letter B ng ating introduction. Sabi nga ng Father, forgive them for they do not know what they are doing. No? Ignorance. No? Yung pagiging ignorante ng mga tao sa sinasabi ng Panginoon, sa inuutos ng Diyos, no? Na nagiging excuse ng karamihan minsan, no? O madalas. Hindi ko naman alam yung sinasabi ng Lord, no? Mali pala yun, no? Pero hindi sinabi ng Panginoon na hindi, no? Hindi ka pwedeng maging ignorante, no? Kasi yun yung batas yun yung nakasulat, yun yung sinulat ni Moses, yun yung sinulat ng mga propeta. Hindi mo lang binasa. Hindi niya sinabi yun. Ano yung iginante ng Panginoon doon sa pagiging ignorante o ignorance ng mga tao? Understanding. No? Pangunawa. Grabe yung Diyos, no? Ang dami nating katwiran madalas. No? Ayaw mag-church. Kasi maglalaba ako No? Hindi ako makakasimba kasi may pasok ako ng ganitong araw. Tatlo na yung service. No? Hindi mo pa rin makita. Pero nung walang trabaho, parang dito, nagtetestimony, umiiyak pa, tapos magpapapray pa. Pero nung nagkatrabaho na, hindi mo na makita. No? Nakakalungkot. No? Totoo to. No? Nangyayari to.
Pero sa mga ganong ginagawa ng mga tao o ng mga mananampalataya, ay yung laging ibinibigay ng Panginoon, understanding. No? Pero hindi ibig sabihin na naiintindihan ka ng Diyos, sumasang-ayon siya dun sa ginagawa mo. Uulitin ko, lahat ng kasalanan na ginagawa natin may katapat na consequences. Pag nagpapatuloy ka sa maling ginagawa mo na hindi nakakalugod sa Diyos at wala kang nakatatanggap na consequences at walang nagkukonvict sa'yo na Holy Spirit, hindi nababagabag yung damdamin mo, you assess yourself. Baka hindi mo talaga tunay na tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Kasi ang mananampalataya, no, once na nagkamali ka, nababother ka, no, right there and then. No? Sa Bible study namin, nung Friday, sabi ni Tito Rodel, ano nga, Brother Andy? Ito mga kapitbahay ko. Kasi kilala nila ako na ganito, mahilig ako sa green jokes. No? Ngayon, natawag na naman ako. No? Lumapit naman ako. Hanggang saan, hindi ko namamalayan, nakikipag-usap na ako. Bigla akong napatigil. Kasi parang may nagkukonvict sa akin, may nagsasabi sa akin na mali yung mga ginagawa mo at sinasabi mo. Dapat nakakaramdam tayo ng ganun. Hindi ka pusong bato. Pag yung bato mo puso sa mga ginagawa mong mali, hindi ka totoong anak ng Diyos. Kasi lahat ng anak ng Diyos ay dinidisiplina ng Panginoon kapag nagkakamali para tayong ma-restore at maituwid. Ganun kabuti yung ating Diyos. Kaya nga siya nag-sacrifice sa krus ng Kalbaryo. Their ignorance, the answer of God is understanding. Hanggang ngayon, ginagawa ng Diyos yan sa bawat isa sa atin. No? Walang limit yung provision ng Panginoon, yung pangunawa sa atin, yung pagpapatawad ng Lord. Nakailang ulit ko bang patatawarin, Panginoon, yung mga nagkasala sa akin? Hindi ko sinasabing 7, kundi 7 pang ulit pa nito. Ano yun? Sa mga nag-aaral ng numbers sa Bible, numerology, number 7 is a number of God. It means yung ating pagpapatawad dapat eternal. Yung ating pangunawa, yung ating pag-iintindi dapat eternal. No? Walang katapusan. No? O 77 lang pala. Hindi. No? Eternal. Hanggat nabubuhay tayo, dapat laging nandok. Marunong tayong magpatawad, marunong tayong umunawa. It's your choice. No? Meron tayong kanya-kanyang desisyon. Christ's sacrifice is the answer, but your choice matters. Ikaw yung magdidesisyon kung paano. No? Kasi hindi ka naman ginawan robot ng Diyos. Ano man yung pagkakamaling ginagawa mo, it's your choice. No? Minsan, nami-mislead tayo. No? Ano ba yung mga humahadlang sa akin para magpatuloy ako sa paglilingkod sa Panginoon? Una, yung social media. No? Pangalawa, yung aking trabaho. Pangatlo, yung mga ginagawa ko sa bahay. Wrong! Ang humahadlang ay yung decision mo. Yun ang nagmamatter. Kasi choice mo yun eh. Ikaw yung pumipili. Hindi naman ako nag-aabogado kay Satan, no? Sometimes sinisisi pa natin yun, no? Hindi kasi si Satan tinempa ko. Hindi! Pinili mo na matukso. Doon lagi yung temptation eh. Pero meron kang choice. No? Kung gusto mo o hindi o ayaw mo. Umaagaw dyan yung gaming, no? Oras. Yan ang madalas na umaagaw. Dami ko nakikita yan eh. Mga Kristiyano minsan, no? Yung gaming, no? Minsan yung mga pamangkin ko, yung kapatid ko, pinagsasabihan ko talaga eh. Inaagaw yung oras. Hindi na nakakapanalangin kasi pagod na eh. Hindi nakakapag-devotion kasi inubos na yung oras sa pag-ML. No? Eh kasi, Brother Randy, si Satan tinempa ko eh. Ang ganda kasi ng games. Hindi! Hindi ako nag-aabogado kay Satan, ha? Satan is always there pag mananampalataya ka. Pero meron kang choice. Pipili ka lang kung magpapaakit ka sa kanya o hindi. Kanino ka maglilingkod? Sa Diyos o dun sa ino-offer ng mundo? Di ba? Kung tatanungin mo ako, mali ba yung mag-ML? Mali. Pag inaagaw na yung oras mo para sa Panginoon. Lahat
ng bagay na maglalayo sa iyo sa Diyos, mali. Hindi lang yung gaming. No? Pero yan ang number one sa nakikita ko ngayon. Most of Christians. No? Hanggang ngayon gumagawa pa niyan. Kaya yung choice nagmamatters. No? Now, tingnan natin yung choice ng dalawang magnanakaw. Number one, a choice to fear God or not. No? Kaya nga choice meron kang pamimilian. Gusto mong matakot sa Diyos o hindi? No? Ano yung ginawa ng magnanakaw? No? In 39 verse 41, sabi niya, one of the criminals who hung there, iniinsulto si Jesus. And sabi nung isa, no? Sabi niya, aren't you the Messiah? Save yourself and us. No? Pati kami, iligtas mo. Pero sabi nung isang kriminal, no? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Don't you fear God? No? Yun ang importante. No? Yung matakot ka dun sa, alam mong, ito yung God's person. No? Persona, Diyos. Ibig sabihin, kasi sometimes parang, alam mo, ang nangyayari pagka lumilihis tayo, yung gumagawa tayo ng hindi nakalulugod sa Panginoon. Kasi nga, parang ang palagay natin is, God is Spirit, no? Hindi naman siya bababa para i-touch ka o saktan ka o anumang gawin sa'yo. No? Mali. Dapat ang treatment natin sa ating Diyos, He is a person. No? Persona siya. No? Nandyan, nakakarinig, no? Nakakakita, nasasaktan. Ayokong gawin to. Bakit? Kasi masasaktan ko yung Lord. No? Pero yung magnanakaw na isa, no, sabi niya, don't you fear God? No? Yung person of God the Son, nung nakita niya, no? Yun yung una niyang ipinili na mas matakot sa Diyos. Yung isa, hindi. No? Ano pa yung ginawa ng isang magnanakaw? He fear of God's punishment. Sabi niya, no? We are punished justly, no? For we are getting what our deeds deserve. No? Lahat ng ginagawa natin na hindi nakalulugod sa Diyos, merong consequences, yung karampatang parusa. No? So, ang dapat natin gawin is, yung choice natin is to fear God, God's person. No? Isipin mo lagi, yung Diyos ko nakakakita, persona siya, nakakarinig. No? Hindi siya basta likha lang ng tao o chismis lang. Yun yung Diyos natin, nakakadama, nakakaramdam, lahat. No? Yung Diyos na makapangyarihan na nasa lahat ng dako. Wala tayong pwedeng itago sa Kanya. And yung ating Diyos ay nagpapanis din para ma-restore tayong lahat pag nagkamali tayo. No? So, mas piliin po natin yung ganung bagay kesa hindi tayo matakot sa ating Panginoon. No? The fear of God's punishment and the fear of God's person. Number 2, in verse 39 to 40, a choice to reject or receive Christ. Nung nag-start na magkaroon ng banal na pagkatakot, yung magnanakaw, no? Pero yung isa hindi. Kaya yung isa, ang ginawa niya, yung isang magnanakaw ni-reject siya. One rejected him. No? But yung the other, no, yung isang magnanakaw, nanampalataya sa kanya, tinanggap siya. No? As he looked at Jesus that day, he saw him as sinless. Sabi niya, ito, walang kasalanan to. No? Walang kasalanan. No? Sabi ng verse 41, hindi lang sinless. He looked at Jesus also as Savior in verse 42. No? In verse 4, sabi niya, then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Tingnan mo yung ginawa, ganito yung ginawa kay Adam and Eve. Sabi nung magnanakaw sa kanya, don't you fear God? No? He said, since you are under the same sentence, we are punished justly. So, nandito na yung repentance. Inaamin niya na nagkasala siya. No? Then, sabi pa rito, for we are getting what our deeds deserve. Admitted siya, anuman yung consequences, ready akong tanggapin. No? Kasi nagkamali ako no? Pero itong tao na to, hindi, wala siyang ginawang masama. Now, ito na yung pinakamagandang part sa verse 40. Then he said, Jesus, no? Tinanggap niya, no? Remember me when you come into your kingdom. Pare-pareha sila ng sentence No?
Pero yung isa, naniwala siya rito, no? Kay Jesus. Tinanggap niya as Savior. No? Kaya nga siya saved by the bell Christian. Number 3, in-acknowledge nung magnanakaw na si Jesus ay sovereign God. Nakahang kayo doon. Alam niyo na mamamatay na kayo. In-entrust mo yung sarili mo sa tao na hindi mo naman kilala. Nakasama mo na considering, no, na naparusahan siya, na iisipin mo criminal, pero hindi. No? In-entrust niya yung sarili niya, tinignan niya yung sovereignty, yung pagka-Diyos ni Jesus, no, na kayang gawin yung lahat ng bagay. When you entrust something, in-acknowledge mo yung tao na to, no, na kaya kang tulungan. No? Ganun yung ginawa niya. Madalas tayo, ano, alam na natin na sovereign yung Diyos natin. Pero pag dumaan tayo dun sa mga bagay, yung mga circumstansya na hindi umaayon sa buhay na gusto natin, aminado tayo lahat dun. Minsan, nawawala. O minsan, panandalian, nakakalimot. No? For example, pag sumakit ang ulo mo, ano yung una mong hinahanap? Biogesic. No? Painumin ng gamot yan. No? O minsan nga, pagkakain ka, nakakalimutan po mag-pray, lalo na pag gutom na gutom ka. May time na ganon. No? Doon yung nag-uumpisa. Sometimes, hindi natin na-acknowledge yung sovereignty ng Panginoon sa lahat ng bagay. No? Pwede kang uminom ng gamot. I'm not saying masamang uminom ng gamot, lalo na pag nireseta ng doktor. Pero unahin mo munang i-acknowledge yung sovereignty ng Diyos, yung kaya niyang gawin doon sa sakit na nararamdaman mo. Unahin mong i-acknowledge yung kayang gawin ng Diyos sa nararanasan mo na mga bagay na hindi akma doon sa buhay na gusto mo. At makikita mo yung pagkilos ng ating Panginoon. He is a sovereign God, all-powerful God. Wala siyang hindi kayang gawin. Walang imposible sa ating Diyos. No? Walang imposible sa ating Diyos. Even yung tinitignan mong imposibleng mangyari, magiging posible yan sa ating Panginoon. No? Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. No? Number 3, no? A choice of your eternal destiny. Ito na, no? Nagkaroon siya ng takot, yung isa hindi, nireject siya. Tapos yung isang magnanakaw, no? Tinanggap. Now, tignan natin yung destinasyon ng kanilang pupuntahan. A choice of your eternal destiny. Number 1, the destiny of hopelessness. Of course, pag hindi mo kinilala at hindi mo tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, hopeless case ka na. No? Pag namatay ka, binawi ng Diyos yung buhay mo, dire-diretso ka sa impyerno. Habang buhay ka na ron. Yun ang mararanasan ng bawat tao na hindi lumalapit at hindi ina-acknowledge yung sakripisyong ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sino-sino yan? Mga unbeliever. Kung may family ka na hindi pa tinatanggap si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, yung hopelessness, no, ay mararanasan niya sa kanyang buhay. Habang nandito siya at ang pinaka-worst ay yung pagbinawi ng Diyos yung kanyang buhay. No? Dito ka na, hopeless ka na eh. No? Pero tignan natin yung magnanakaw na isa. No? Yung destiny of hope naman, if you accepted, if you acknowledge what Christ did for you, no, sa krus ng Kalbaryo, the destiny of hope, yung destiny ng pag-asa. Habang nandito ka. Yun ang difference ng mga mananampalataya sa unbeliever. Kaya nga, lahat tayo kapag nagkakaranas ng problema, gano'n mang kabigat, walang nagsisuicide, walang naglalaslas, walang nagbibigti, walang gumagawa ng masama. Bakit? Ang difference natin is kahit gano'n kalaki yung problema na dumarating sa ating buhay, meron tayong pag-asa. Dahil meron tayong Diyos na tutulong sa atin na nagbigay at nag-aray ng kanyang buhay para sa atin. Amen po ba? Amen. No? The destiny of hope, no? A gracious salvation, no? Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, no? For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Mas mabigat. Ito, general statement to eh, no? Lahat ng klase ng gawa, no? Hindi pwedeng pantayan kung bakit ka makakapunta sa langit pag binawi ng Diyos yung buhay mo.
A man is appointed to die once. No? Lahat tayo mamamatay. Minsan lang. Pagkatapos, haharap sa hukuman ng Diyos. No? Yun ang sinasabi ng kasulatan. Sa Titus 3:5, mas mabigat. Hindi dahil sa inyong mabubuting gawa. Sa isa na, I'm not saying masamang gumawa ng mabuti. I'm saying ang tunay na paggawa ng mabuti nagsisimula sa pananampalataya sa ating Panginoon. Yun yung tunay na kabutihan. No? Na gagawin ng isang tao. Ano pa? A guaranteed salvation. No? Once na you accepted Christ as your Lord and Savior, guaranteed yan na meron ka ng kaligtasan. John 10:28, I give them eternal life. No? Sabing ganon, and they shall never perish. Binigyan ka ng buhay na walang hanggan at hindi ka mapapahamak. No one will snatch them out of my hand. No? Pagkasama mo yung anak mo, no, si Eunice, kasama ko, tumatawid kami dyan sa kalsada. Kung siya yung nakahawak sa akin, may chance bang mapahamak si Eunice o wala? Meron. Kasi siya yung nakahawak eh. Di ba? Pero pag ang Diyos ang nakahawak sa atin, wala tayong chance na mapahamak. Kaya nga sabi niya, I give you eternal life, you will never perish. No? Sabi ng Panginoon, no one will snatch them out of my hand. Kasi nga yung Diyos yung nakahawak sa atin. Walang pwedeng mag-snatch. No? Yun yung gusto kong panampalatayanan natin. No? Pag tinanong ka, pag namatay ka, saan ka pupunta? Sa langit. Bakit? Kasi tinanggap ko yung sakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. I accepted Him as my Lord and Savior. Yun lang yung isasagot mo. Wala nang pero-pero. Bakit ka pupunta sa langit? Kasi marami ako, lingkod ako sa church, nagpapaawit ako doon, nagtuturo ako ng mga BS. Hindi, no? Ang katanggap-tanggap lang na sagot, pag humarap tayo kay Jesus, in John 14:6, I am the truth, the way, and the life. No one cometh to the Father except through me. Pupunta tayo doon sa pintuan, si Jesus. Bigyan mo ako ng dahilan para papasukin kita sa kaharian ng aking amang nasa langit. Nung ibinigay mo yung buhay mo sa krus ng Kalbaryo, tinanggap kita, Panginoon, bilang Panginoon na tagapagligtas ng aking buhay. And that's it. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Amen? That is a guaranteed salvation from Jesus. No? Yan yung sacrifice niya. Kaya kailangan nating mamili. Huwag nating sayangin yung sacrifice na yan. No? A glorious salvation in 1 Peter chapter 1 verse 8 to 9. No? Sabi rito, though you have not seen Him, you love Him, and even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the end result of your faith. Ano yun? Yung salvation of your soul. Kaya nga tayo laging may joy sa ating puso. Kaya nga every time na nagkakasala tayo, ang unang nawawala sa atin, yung joy. No? Kasi nag-grieve yung Holy Spirit sa puso natin. Tapos pag nagpatuloy ka na nagpatuloy, lalong lumulungkot yung buhay mo. Bakit mo pipiliin yun? No? Ang sarap maging masaya. No? Yung stress, yung anxiety, yung sadness, nagko-contribute yan sa mga ganong sakit. At ayaw ng Diyos noon. Kaya ang gusto ng Diyos, ano man yung dumating sa ating buhay, manatili tayo sa Kanya para lagi tayong masaya. Dito ay masaya, doon ay masaya, ay laging masaya. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. No? Yun ang gusto ng Lord. At alam kong yun din ang gusto nating lahat. No? A gracious salvation, a guaranteed salvation, a glorious salvation. No? Yun po yung gustong iparating sa atin ng Panginoon. Now, it's our choice. No? Ano ba yung gusto mong piliin? Lalo na sa buhay natin ngayon. Hindi, kahit tayo bilang mananampalataya, every time, no? Every day, every hour of our life, meron tayong choice na kailangan pagpilian.
Ang gusto ng kaaway, siyempre habang lumalapit ka sa Panginoon, binabalik ka niya sa Kanya. Kailangan mong mamili. Kailangan mong magdesisyon. Kailangan natin maging kagaya ni Joseph. Or Christ-like. Na tinempt, pero hindi nagpatukso sa kasalanan. Napakabuti ng ating Panginoon. Palakpan nga natin si Lord. For our conclusion, when life becomes difficult, it is easy to forget that we serve a God who understands sacrifice. Minsan, pag dumarating tayo sa buhay, yung buhay na hindi natin gusto, problema, ano man yan, no? Sakit, karamdaman. Nakakalimutan natin na sometimes nakakalimutan natin na meron tayong Diyos na nakakaintindi, nakakaunawa doon sa sacrifice. No? Kasi dinanas niya yun eh. He knows what it's like to lose for a greater good. This truth is important for believers to know because we will also be called to sacrifice. Kailangan nating malaman yung katotohanan. Kasi tayo rin makakaranas. Magbibigay din tayo ng sacrifice sa ating buhay. No? Sabi ng Matthew chapter 16 verse 24, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Amen po ba? Parang ayaw nyo. Lahat ba tayo naka-ready na mag-follow kay Jesus and take up our cross? Palakpakan nga natin si Lord, no? Share the gospel. Ngayon, meron tayong gawain, no? Pagkakataon to, opportunity sa atin itong lahat. No? God loves us when we deserve God's wrath the most. He offered grace through the sacrifice of His Son, Jesus Christ. Ito yung ultimate example of grace and mercy. We deserve punishment and separation, yet God gave forgiveness and eternal life. Napakabuti ng ating Diyos. No? May mga bagay na hindi tayo deserving, pero yung Diyos, pag siya yung nagsabi, nagiging deserving tayo lahat. Wala namang kahit isa sa atin na nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Yan ang katotohanan. No? Pero napakabuti ng Panginoon. Dahil sa Kanyang sakripisyo, no? Lahat ng hindi natin kayang gawin para pumantay tayo sa pamantayan ng ating Panginoon, ginawa ni Kristo. No? Kaya pagdating natin sa langit, hindi na yung perfect Raul or perfect Jospa or perfect Jolo yung makikita ng Lord. Kundi yung perfectness ng ating Panginoon sa ating buhay because we accepted Christ as our Lord and Savior. Amen po ba? Palakpakan natin, sir. Sige po tayo lahat. Napakabuti ng Diyos. No? Yung kanyang biyaya ay talagang sukdulan para sa ating lahat. No? Hanggang sa ibigay niya yung kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Ang hirap nung dinanas ng Panginoon. May nabasa akong article dati, no, about yung doctor na yun na ini-explain niya kung paano yung nararamdaman ng isang taong nakapako o nakahang sa krus, no? Grabe pala yung nangyayaring ganun. Yung unti-unti kang pinapatay. No? Kaya pala yun yung na punishment. Pero hindi choice ng tao yan. Na siya ay mapako sa krus. Kusa niyang ibinigay yung kanyang buhay para tayo ay malinis, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kusa niyang ibinigay yung kanyang sukdulang biyaya sa bawat isa sa atin. All we need to do is yung ating choices. Kailangan laging nandun. Christ's sacrifice is the answer, yes, but your choice are all that matters. Amen? Bago po tayo mag-pray, tayo po muna ay kumanta. Karapat-dapat, pagkukulan ng habag, at wagas mong pagsinta.
habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarusan, sukdo ng biyaya mo. Minsan pa habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habang at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako. Niyakap mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarusan. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon, O Diyos. Wala kang katulad. Hallelujah. Kalwalhatian, salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos. Pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Yes. Salamat sa sukdulang biyaya. Salamat, Panginoon. Minsan pa, say thanks to the Lord. Salamat sa hallelujah. Thank you, Jesus. Kabanalan, kalwalhatian, salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aming mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Thank you, Jesus. Salamat ng marami, Panginoon, O Diyos. Napakabuti mo, Panginoon, O Lord God. Hindi namin kayang iligtas ang aming sarili sa kapahamakan, Panginoon, O Diyos, na nag-aabang sa amin, sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Hindi naman din namin naabot yung kalwalatian na pamantayan mo, Panginoon, O Diyos. Lahat kami ay makasalanan, Panginoon, O Lord God. Pero yung ibinigay mo, yung iyong buhay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, O Diyos, para maging tugon, para maging kabayaran, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, O Diyos. Napakabuti mo, maraming salamat, O Lord.
Wala kaming pwedeng ibalik sa iyo, Lord God. Hindi namin kayang pantayan yung ginawa mo, Panginoon o Diyos. Ang sa amin lang ay magbibigay kami ng kapurihan, walang hanggang pasasalamat, Panginoon, sa ginawa mo, sapagkat yung aming buhay na hopeless dati, Panginoon, ngayon ay nagkaroon ng pag-asa. Hindi lang dito sa lupa, maging sa kung sakali man na kami ay bibitiw na rito. Yung aming pag-asa na kami ay makakapiling mo, Panginoon o Diyos, sa iyong kaharian, Lord God. We are very thankful, Panginoon o Diyos, sa pagliligtas mo sa amin, sa paglilinis mo sa aming mga kasalanan, sa pagpapatawad mo, Panginoon o Diyos. Nasaktan ka namin, Panginoon. Lahat nung kasalanan, Panginoon o Diyos, na ginawa namin, na nagagawa namin, at gagawin pa namin, Panginoon, lahat yan ay naging pasakit mo, Panginoon, para ikaw ay maparusahan sa krus. Salamat ng marami, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Lord, turuan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, ang aming mga puso. Turuan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na lalo pang lumapit sa iyo, Panginoon. Huwag naming sayangin yung mga natitirang panahon at araw namin dito sa mundo, Panginoon o Diyos, na ang aming mga puso ay maituon namin sa paglilingkod sa inyo, Lord God. Sa iyo lamang kami nakatingin, Panginoon o Diyos. Hindi sa mga bagay na pwedeng maglayo sa amin sa iyo, Panginoon o Diyos. Kundi dapat ikaw lang ang aming tinitingnan. Ang aming puso ay ituon mo lamang sa iyo, Panginoon. Hindi sa mga bagay na aming nakikita. Hallelujah. Napakabuti mo. Salamat ng maraming, Panginoon, sa lahat ng mga latay na dinanas mo, Panginoon. Kami ay lumaya. Kami ay gumaling sa anumang uri ng sakit karamdaman, nagkaroon ng pag-asa. Lahat ng imposible, Panginoon, sa aming mga buhay ay naging posible, Panginoon, sapagkat ikaw ang siyang aming pag-asa na tutugon sa lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon o Diyos. Salamat ng marami, Panginoon o Diyos, sa kaligtasan. We thank you, Lord. Kaya't anumang uri ng sakit karamdaman, Panginoon o Diyos, ngayong umagang ito ay pinagagaling mo. Pinapalayas namin sa bawat katawan na naririto ngayon na nakakaranas ng anumang uri ng sakit karamdaman. In the name of Jesus, spirit of diabetic, spirit of high blood pressure right now out. In the name of Jesus. Ubo, sipon, lagnat, anumang uri ng infection, acid reflux out. In the name of Jesus. Kidney disease out. In the name of Jesus. Any kind of cancer out in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wala kang karapatan sa bawat katawan ng mga anak ng Diyos na naririto ngayon. In Jesus' name. Ang lahat ng katawang ito, Panginoon, ay pinagagaling mo. Ang lahat ng katawang ito ay pinabubuti mo ang aming kalusugan para makapagbigay ng kalwalhatian sa iyo, para magamit mo for your glory, O God. In the name of Jesus, we are very thankful not only for our happiness, Panginoon o Diyos, kundi para makapagbigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan, O God. We are very thankful, Panginoon. Sa lahat ng mga kapatid ko na nangangailangan, ngayon, ang ating pag-asa ay ating Diyos. Ang kanyang salita, ang kanyang pangako in Philippians 4:19. You will supply all our needs according to your riches and glory. Lord, ibaba mo ang iyong pangako, Panginoon, sa bawat anak mo na naririto ngayon, na nangangailangan, Panginoon o Diyos. In the name of Jesus, abundant life, exceedingly abundant na ipagkaloob mo sa bawat buhay ng anak mo na naririto ngayon, Panginoon o Diyos. Makakalaya ang bawat nakakulong sa pagkakautang. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Salamat ng marami, Ama. Yung gawain mo sa moonwalk, Panginoon o Diyos, hindi po namin siya gawain, Lord. Bangmat nandoon yung, siyempre iniisip namin, Panginoon o Diyos, pero hindi namin siya gawain, Panginoon o Lord God. Kaya namamanig po kami sa inyo, Panginoon o Lord God. Continue to bless us, Panginoon. Ikaw ang nagmamay-ari ng buong moonwalk, Panginoon o Diyos, hindi lang yung buong mundo, Panginoon. Tulungan mo kami na makahanap ng lugar as our place of worship para sa mga tao na naroon, para marami kaming madala na kaluluwa sa inyong paanan, Panginoon o Diyos. In the name of Jesus.
We thank you, Lord. Napakabuti mo. Salamat ng marami, Panginoon, o Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. We are very thankful, Panginoon. O God, we acknowledge your presence. We thank you, Lord, ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.